the BCPC program, nandiyan kami para makuha namin ang mga kabataan na hindi na magkuha sa mga gawain na hindi mabuti. Nagsimula akong nagka-idea ng diversion program sa aming barangay. It's because nagsimula ako sa training. Nag-start kami ng training last 2017. Tapos, dire-diretso na ang training namin from handling protocol, referral system, hanggang sa registry. Ang challenge kasi namin sa BCPC nang nagsimula kami is talagang parang mahirap. Kasi hindi namin alam yung ano ba yung dapat gawin. Sino ba yung dapat namin ipatawag? Sino ba yung dapat yung part ng committee? Nasimula ng training kami, at least parang hindi na kami nahihirapan. Yung advantage kasi kapag mayroon kang proper training, alam mo na kasi yung tamang procedure, alam mo na yung tamang gagawin mo, at paano mo handle yung cases ng mga bata. Noong una kasi, hindi pa aware kami, hindi kami talaga knowledgeable it comes diversion. Hindi kami kasi, before kasi intervention lang. Noong una kasi pag dapat dalhin ka sa DSWD. Kasi before kasi hindi naman talagang, kahit saan ka naman pupuntang barangay sa bayan namin, is parang hindi pa talaga before implemented or they are not aware about the diversion program. It's because of the training. We activated our Barangay Council for the Protection of Children. We conducted a series of trainings every time the newly sets of officers after the barangay elections. So we capacitate the barangay officials. Ang partnership with the Kabanbanan started nagpatawag kami ng mga trainings, handling protocol ng CAR in sa ICL. So, from that, nag-train sila at nagpababa kami na dapat lahat ng barangay is mayroong barangay committee, diversion committee. So, isa ang barangay Kabanbanan na naggawa nun. After the training, na-required ng bayan na dapat sa bawat barangay ay merong BCPC at diversion committee. So, nag-create na kami ng BCPC committee, ng diversion committee, hanggang pinatraining din namin yung mga kasamaan ng member ng BCPC at diversion committee how to handle or handling protocol sa mga cases dito sa barangay namin. Kami sa Municipality of Oton, thankful talaga kami sa RJJWC sa mga technical assistance na binigay nila sa amin, tulad ng protocol in handling CAR sa ICL, CLJIP, at marami pa ibang assistance na ibinibigay sa Municipality of Oton. Sa isang gabi, naglaro sa computer sa labas ng balang, palabas ng baryo. Tapos nadamay lang sa nangyari ko, pero wala sa nakasalan. Ang nangyari, may kasama sa ng bata ng mga kulit. Mayroon na sanda na nadamay sa nangyari. Yung tawagan nilang tawag sa pulis ang sangiya sa konsideran. Tapos pinapuli aday sanda, tapos ginmol sa nakapulis ang mga bata. Gingan tuluan sang mga para magano balang bata. Tao at buta bigyan sang mga task sa barangay. Mananong, tapos magsagon sang baboy. Maano sa eskwela, mambalik sa eskwelahan. After the diversion proceeding, 45 days, after 45 days, is monitor namin or pinapatuloy pa ba nila yung kanilang mga task? Ano na bang improvement sa bata? Nag-aaral pa ba yung bata? Yung parents? Yung responsibilidad ba ginagawa para sa bata? Yun ang mga program namin na para at least
continue po yung monitoring namin sa mga cases namin sa mga dito sa barangay namin. Nagsimula yung kaso o Cabanbanang Association of Store Owners, it's because na lahat ng mga cases or lahat ng mga pangyayaris nagaganap sa mga tiangge. So that's why nag-create kami ng kaso para na at least aware yung mga may-ari ng tiangge na dapat hindi pwedeng ibentahan yung mga minor ng cigarette, ng liquor, or kahit anong mga vices na hindi pwede sa mga minors. Yung kaso kasi, isa lang yung talaga yung tiangge na parang palaging diyan nangyayari yung cases ng mga minors. Kasi para yung may-ari kasi before is parang walang pakialam. Parang walang pakialam sa minor ka man or ano man dyan, basta't makabenta lang. Makakuha lang ng income sa mga minors. The purpose of this association is for the safety ng mga bata na as early as possible na hindi na sila mai-involve sa alak or mga sigarilyo. Isa po sa mga requirements bago kumuha ng business permit is yung kailangan mo talaga meron kang monitoring sheet ng kaso kung saan doon ililista yung ilang minor ba lang bumili ng sigarilyo, ilang minor bang bumili ng alak, tapos sino ba yung parents, sino ba yung umutos. Tapos pagkatapos niyan, parang i-validate namin sa isang buwan, tapos ipapatawag yung may-ari ng store at yung mga taong na involved or nag-utos sa mga bata na bumili ng mga alak or sigarilyo. After that, pagkakanda kami ng responsible parenthood na training. Helpful talaga ang kaso na organization nila kasi store owner yung inorganize. Kasi before, ang sinasabi nila lagi may curfew sa stores, may computer shops na mga bata na doon lagi. At mayroong involved na case involving children na doon nag-start sa isang sari-sari store at naging helpful sa barangay at sa amin din na ang mga ordinances ng municipal level is ina-adapt ng mga store owners na naging helpful sa barangay at sa mga kabataan. Ngayon, naging resource person or RP na Barangay Cabanbanan, paano nila ginawa ang mga diversion proceedings, anong ginagawa nila sa Barangay Council for the Protection of Children natin, at saka ano ba ang mga best practices na nangyayari sa Barangay Cabanbanan. Through this award, our commitment to continue to give more effort, especially in advocating this provision of laws of Republic Act 9344 as amended, and to strengthening our programs and services for the welfare and interests of our children will be our top priority.